Nakakaloka ka naman, madam. Oo. Madam Sandra, kamusta ka na? Nalalarky ako sa iyo, Madam Sandra, ha? Yes, naloloka ako sa iyo. Parang ang linis mo, madam. Pero ganun pa man, panoodin niyo na muna itong mga sinasabi niya. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Putang ina. Napakalinis mo naman, Madam Sandra Cam. Napakalinis mo. O nga pala, kamusta na yung kaso? Ito po, madam, nagtatanong lang ako dahil ikaw butangera ka din, talakserye ka din, Madam Sandra Cam, at number 1 na plaka-plastikada. O nga pala, unang tanong ko, kamusta na yung kaso nyo, madam? Naayos na ba yun? Napatunayan ba na not guilty ka doon? Napatunayan po ba na wala ka talagang kinasangkutan doon sa pagpapapatay, di umano, sa kalaban nyo sa politika, sa lalawigan nyo, dyan sa Bicol? Bago ka magmalinis, madam, bago ka kumuda na kung ano-ano labang kay Martin Romualdez, look at yourself, madam. Tignan mo muna ang talampakan mo mula ulo kung ikaw ba ay isang ganap na taong malinis. Huwag masyadong kuda. Baka nakalimutan mo, madam. Baka nakakalimot ka. At yung mga ibang manonood, panoodin nyo ang bidyong ito sa kinasangkutan ni Sandra Cam, doon di umano sa pagpatay sa kalaban sa politika. Ang kaanak ni Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson na pinatay sa pamaril noong 2019. Yan ang aking tinutukan. Naglabas na ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban kay dating PCSO board member Sandra Cam at 6 na iba pa. Kaugnay ito ng kaso isinampa kina Cam dahil sa pagpatay kay Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III noong October 2019. Pinagbabaril ng 4 na salarin si Yuson habang nag-aalmusal sa lugar na ito sa Sampaloc, Maynila. Bukod sa Vice Mayor, tinamaan ang 2 niyang kaanak at 2 bodyguard. Dead on arrival sa ospital si Yuson. Si Cam ang itinurong mastermind sa krimen ng mga Yuson. Politika raw ang motibo dahil tinalo ng anak ni Yuson na si Charmax, ang anak ni Cam na si Marco, sa pagka-mayor ng Batuan. Hindi nila matanggap na natalo po sila kasi anak po ni Sandra Cam, tumakbo sa amin mayor, hindi ho manalo. O hindi nanalo, gumasto sila ng milyon-milyon pera, hindi manalo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Cam pero hindi namin makontak ang kanyang mga numero. Pero dati na niyang itinanggi ang mga paratang. Me and my son has nothing to do with that ambush of the vice mayor and the OIC mayor of our town in Batuan. As a mother, I sympathize with the bereaved family. Hindi po totoo na politically motivated yan. Wait for the investigation to roll. Huwag sana tayo munang gumawa ng mga speculations. Ang misis naman ni Yuson labis ay kinatuwang hakbang na ito tungo sa pagkamit-an niya ng hustisya para sa asawa. Knowing Sandra Cam, dito po sa amin, name drop niya yung mga higher ups na hindi daw siya untouchable siya, nobody could serve an arrest warrant for her and wala pa daw pong taong pwedeng bumangga sa kanya. Sumuko na sila para matugunan din nila. Kung gusto nilang umiwas sa batas, dapat sagutin nila itong paratang. Alam mo, madam, natatawa ako sa iyo. Oo. Hindi ko mawari na parang malinis ka din na tao. May parata nga sa iyo, di ba? Pagpapatay ng tao. Now, madam, ang pinaka-the best po dito, ayusin mo muna buhay mo. Tiyakin mo muna sa sarili mo, malinis ka, wala kang bahid ng criminal case. Yung hindi ka nasangkot sa pagpatay. At least yung sinasabihan mo na si Martin Romualdez, wala siyang record ng pagpatay at wala siyang pinapapatay. Ikaw, lumabas siya sa 24 oras sa mga pahayagan. Ewan lamang kung anong nangyari sa kaso. Dahil baka lang, ha? Baka lang, Madam Sandra, baka may nag-back up. Baka, hindi ko sinasabi na may umayos. Ang sabi ko,
baka may nag-back up. Baka. Now, bago ka magkukuda na kung ano-ano labang kay Speaker Romualdez, tiyakin mo sa sarili mo, ano ba ang naipala sa'yo bilang Board of Director ng PCSO? At ang dami kong inirepair sa'yo ng mga pasyente. Ni isa doon hindi mo tinulungan. Binalikan ako ng mga pasyente. Binalikan ako nung mga inirepair ko sa tanggapan mo. Lahat sila luhaan. Wala silang mahita sa tanggapan mo. Kaya huwag ka magmalinis na ikaw ay nagmamalasakit sa bayan. At take note, madam, kung sinasabi mo yung pagkakalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos doon sa libingan ng bayan, ng mga bayani, tingin ko naman, deserve niya yun. At isa pa, ano sinusumbat mo? Para kang si Digong. Kuyak ng kuyak. Tigilan mo nga kami, madam. Lumutang ka, bakit ka lumulutang? Ayusin mo muna yung dapat mong ayusin na kaso.